At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakabiglang balita ang lumabas ngayong araw nang nag-utos si Vice President Sara Duterte sa mga militar na simulan na ang pagkukay sa labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ang utos na ito ay nagdulot ng mga tanong at kontrobersya sa buong bansa. Ayon sa ulat, ang desisyon ni VP Sara ay nag-ugat sa mga hiling ng ilang grupo na naglalayong muling pag-aralan ng mga isyu ukol sa martial law at ang mga epekto nito sa ating bansa. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Sara na mahalaga ang pagtukoy sa katotohanan ukol sa nakaraan upang makamit ang tunay na pagkakaisa. Nagbigay siya ng mga dahilan kung bakit kailangan ng hakbang na ito, kabilang ang pagresolba sa mga hindi pagkakaunawaan ukol sa ligado ni Marcos. Aniya, ito ay bahagi ng proseso sa pag-amin at pangtanggap sa ating kasaysayan. Yun naman ang sinabi ni VP Sara sa kanyang talumpati sa isang press conference. Dahil dito, naglabas ng reaksyon ng mga kritiko at mga taga-suporta. Ang ilang mga tao ay pumuri sa desisyon, sinasabing ito ay hakbang patungo sa pagkakaroon ng mas malinaw na kaalaman sa kasaysayan. Habang ang iba naman ay naghayag ng pag-aalala na maaari itong magdulot ng higit pang hidwaan sa lipunan. Samantala, nagbigay ng pahayag ang mga historian at mga grupo ng mamamayan na tutol sa hakbang na ito. Ayon sa kanila, ang pag-usapan ng mga labi ng isang tao ay maaaring magdulot ng emosyonal na pagsasama-sama ng mga tao na maapektuhan ng rehimen ni Marcos na nagresulta sa maraming paglabag sa karapatang pantao. Dahil sa sitwasyong ito, humiling ang ilang mambabatas ng masusing pag-aaral sa mga epekto ng desisyong ito bago isagawa ang anumang hakbang. Dapat nating isaalang-alang ang damdamin ng mga biktima ng martial law ayon kay Senator Risa Hontiveros. Patuloy ang pagmamanman sa sitwasyong ito at asahan ng mga susunod na balita tungkol sa kung paano ito makakaapekto sa politika at lipunan ng Pilipinas. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Philip daw yata. Yun na nga yung point ko. Let's say, hindi niya mag-let go dahil galing sa nakaw sa bayan, lahat naman nananalaytay sa dugo ni bangag ng pamilya niya galing sa kaban ng bayan. Wala siyang pagmamayari na pinaghirapan niya, pinagpawisan niya. Dahil kung meron man siya pinagpapawisan at basa yung kilikili niya, lahat ay yung Coca-Cola niya o pagpupulburon niya. Hindi siya nagpapapawis dahil nag-exert siya ng effort para kumita ng patas na pera. Pero pinapawisan siya habang tumitira siya ng polboron. Kasama yung mga kaklase niya sa polboronic. Diba? At talagang tawang-tawa talaga ako kay Inday na natatawa ako na pumapalakpak ako na papahukay niya talaga si Senior. Sana pag pinahukay mo Day at itapon mo sa West Philippine Sea, ipalit si Bangag. Diba? At yung nabanggit ni Inday, na yung sabi niyang jajanggalin niya yung julo ni Kuting, saang part yon? Okay. Okay, so, out of that, ano tawag dyan? Yung pagkadismaya, okay? Frustration ni Inday Sara nung narinig niya ng isang presidenteng bangag na bangag, ay talagang walang puso, sabi niya nga doon sa kanya press con, this is over. This is about it. This is toxic. Sabi niya, yung nasa utak daw niya during that time, na pinapaliwanag niya na gusto niya janggalin yung, I think it's just an expression. It's not literal. Na gusto niyang janggalin yung julo ni Kuting. Diba? Gusto niyang ganunin. Okay? Yung julo ni Kuting. Kasi ang sinasabi ni Inday, yung batang graduate na yan, ay one day mapuputulan ng daliri, matitegi, dahil sa pakipaglaban sa bayan. Pero binigo niya. Dahil ang sarili na yun, pwede ka naman magbigay ng mumurahing relo. Like, ano ba yung mga mumurahing relo? Seiko, o kung ano man, di ba? Anything. Like, marami namang relo ngayon na less than whatever. At least, ako nga
Binigyan ako ng relo ng Office of the President nung pumunta ako diyan sa, 'di ba, na-meet ko si Pangulong Duterte. Nakatago 'yun. Actually, binigyan ako dito sa consulate, binigyan ako consulate dito sa Los Angeles. Tapos nung pumunta ako ng Pilipinas, binigyan ako sa gisag ng Pangulo. Nakatago sa akin 'yun. It's not about the price. Magkano lang ba 'yun? If you talk about the price, magkano lang naman yung mga relo na gini-give away ng Malacanang? Hindi naman Rolex yun, hindi naman Patek Philip yun or something. Yun yung memories, yun yung gesture ng isang kaibigan, di ba? O isang kaibigan, o isang presidente na maalala ka. Kaya nga ako, ang nagbigay nun sa akin si Pebs, ang nag-abot si Pebs Duque, di ba? At sa office ni Secretary Andanar, binigyan ako ng tuwang-tuwa ako. 'Di ba? May binigay pa sa akin na na mga souvenirs ba? Mga libro ni Pangulong Duterte nakatago lang sa hindi about kung magkano ang presyo. Kung ako noon, 'di ba? Kahit hindi ako presidente, nilambingan mo ako na, Marlica, pwede ba yung relo kong ganyan-ganyan? O pwede ba yung akin na lang yan kasi regalo ko sa anak? Hindi kita bibuguin. O sige, sa'yo na yan palangga, o. 'Di ba? Hindi man ganoon kamahal yan, o yun na yan. 'Di ba? So yun yung ganun. Pero ito, presidente, wala kasi siyang pagmamahal sa inyo. Wala kasi siyang puso. Ang gusto lang nila ay bumalik dyan sa nakabalik na nga, di ba, sa panunungkulan para hubasin ang pera ng bayan. Yan, mga palangga. Remember, I think may kinuha ko article. Remember, Pangulong Duterte, may nagganyan din sa kanya. May binigyan din siya in ito. May nag-post eh. 'Di ba? Anong year to? Okay? I think, ayan. This was in 2019. Binigyan ng relo, okay, ni Pangulong Duterte yung isang kadete mula sa PMA year din. 'Di ba? 2019, class of Mabalasik graduation rights. So, ibinahagi, ano bang relo na binigay ni Pangulong Duterte? Anyway, sabi nga ni Save the Philippines, people power na. Talamak na. Imagine nyo kung ang presidente nyo, 1 lang ang rating coming from the vice president. What are you doing now? Narinig nyo na. Nirelo ipinagdamot. Again, mga palangga, this is not about the price. Kahit sabi ko nga, 2,000 pesos, 3,000 pesos na relo. Anyway, ang mga ang bawat administration, may mga giveaway sila. Di ba? May mga souvenir sila. Ano man, sige, I will give you a watch na may nakalagay na sa gisag ng Pangulo, dadagdagan ko pa ng ganito, ng ganyan, mga souvenir eklabush, I will send it to your home. Di ba? Yun yung magandang gesture. Sasabihin niya, why should I give you my watch? Di ba? Ibig sabihin, walang kwenta si Bangag. You know already na walang kwenta. Addictus benedictus ang jutang ginimis. Di ba? Yun lang po, mga kababayan. At saka may lumalabas na ngayon, ito. Okay? Ayan, may mga naggawa na ng ito yata, ayan o. Di ba? Ay, sorry, naka-green screen kasi. Anyway, andyan naman, may kumuha na ng mga clip. Anong klaseng demonyo to si Bangag? Mga kababayan, ulit-ulitin ko, kung mahal man ang relo niya, kung may sentimental value man, maintindihan mo. Pero hindi mo maintindihan na bakit wala siyang ginawang initiative para mapasaya niya ang isang PMA year na tama, sabi ni Inday Sara, one day mapuputulan ng daliri, matitegi dahil sa pakipaglaban sa bayan. Ano ba naman yung relong yun? Di ba? Naggaling sa loob ng Malacanang. Grabe ang relo, pinagdamot, sabi ni Marilyn Sen. Ayun na nga. So ngayon, yung mga expose ko since 2022, araw-araw ko po sinasabi kayo, mag-speak up na kayo. Speak up, speak up, speak up. And this is a big speak up day for Inday Sara. And I hope you follow. Feeling ko may mga malalaking kaganapan talaga. So ngayon, mga palangga, okay? Piniliwanag na ni Inday yun na talagang niligawan, siya, talagang kinulit-kulit sila ni Amy, nagulat na lang siya. Nung nasa Cebu siya, nandoon din sila, kinakausap, nagpanggap-panggap pa nga daw, gumagawa ng parang party-party si Tambaloslos doon para, in-invite siya.
Sarah was just very nice, pero talagang grabe, talagang ah, i- mm, hindi ko alam mo ang galing eh. Yan ang well, iba-iba tayo ng personality. Si Inday mahinahon, pero grabe yung mga tirada, parang Hiroshima. You know what I mean? You know what I mean, di ba? So dito mo makikita, mga palangga, na itong si Aimee manggagamit ang mga bangag, di ba? Sinasabi nila mismo na hindi sila mananalo kapag hindi sumabay o tumandem si Inday Sara. Tapos ngayon, mga walang utang na loob. Actually, hindi naman sinabi ni Inday na, okay na nga daw sa kanya kung hindi na ibigay yung flight 250 na yan in case of, kailangan niyang bumalik. Malit na bagay, nagawa niya ng paraan, paano niya i-deal yung problema niya, paano go back and forth pag uwi sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, da. Pero mga palangga, nakikita mo dun sa story na consistent, detalyado ang mga pangyayari. Yan kasi ang mga ganyang klaseng information kapag first hand or yun mismo ang naka-witness o nakaranas. Katulad na lamang, isingit ko lang, si Cathy Binag na kinukwento kung gaano ka-addictus Benedictus si Lisa Tanas at si Bangag. Detalyado yung sasabi ni Inday sa mga kwento kung paano siya kinulit, niligawan, in-approach ng pamilyang Bangag para lang tumakbo sa noong 2022 para lang manalo sila. My God. Sabi ni Cotton Pin, talagang BP Inday is so bold. Gusto ko yung drag me. Sabi niya, tama, papunta tayo dyan. Drag me to hell. Okay? Napanood niyo ba yung movie na yon? Sabi ni Palangga. Dapat lang kasi walang utang na loob ang mga Marcos, kaya tama na yan na ipahukay, sabi ni Cherry. Okay, mga Palangga. So, ang sinasabi ni Inday doon I think, nagsabi siya kaya niya nasabi yung drag me to hell kasi 'di ba tinitira-tira siya at nag-advise daw siya I think ni Villar na parang kahit na mag-mayor ka, okay, pupuntahan ka pa rin nila, titira, parang hindi ka nila titigilan. So nagbibigay ng halimbawa si Inday doon na what if kung mayor siya, tatanggalin siya ni Bangag o ni Lenny dahil parehong parehong mortal enemy nila mga Duterte dahil galit sila sa tamang pamumuno. Gusto kasi nila yung pangbangag. So sinasabi ni Inday na natawa ako doon nung sinabi niya na drag me to hell dalhin niyo ako sa impyerno at pagdating doon ako pa rin ang presidente ng impyerno. Yung understanding ko doon, mga Palangga, I think Inday referring to herself na siya yung impyerno sa buhay sa buhay o sa pangarap ng mga Bangag in 2028 para sa kanilang pagpanatili sa kanilang pwesto. Which is yung gusto. Yun ang gusto ng mga Bangag. Tama ba? Tama ba yung interpretation natin doon? Ganon din ba yung interpretation ninyo? Okay? Okay. Sabi ni Sia, galit kayo kay Bangag, Coca Katamba, tuslukin nyo na ang like. Sabi ni Orlando, correct. Okay? Naawa ako kay Inday Sara kasi di nila tinitigilan. Pero kala ng mga ngagba, makakaya nila si Inday. No, huwag kayong maawa kay Inday. Kasi sabi nga ni Inday dun sa kanyang press con na I think, yung sinabi ko na sa inyo, may adya ang Diyos. Diba? Kung bakit kailangan mangyari. Eto yun. Na nakita nyo taong bayan. You think kung hindi naging ganito ang nangyari, makikita natin kung gaano kabangag ang gobyerno ni Marcos o ang mga Marcos, Araneta, Romualdez. So may purpose ang Panginoon. Tama yun. May purpose ang Diyos kung bakit ito nangyayari ang mga bagay-bagay na ito. Imagine mo, pumunta si Aimee sa Davao, niligawan, si Inday kinukulit na, kailangan na magtandem kayo ni Bangag kasi kung hindi sila mananalo kay Lenny. Ang sabi ni Inday, andyan si Bato, andyan si Bongo, andyan si Manny Pacquiao, ganyan. Tapos hindi ayaw ni Aimee kasi siguro nakikita niya na yung tsansa. Si Pacquiao ayaw dahil ang sabi daw ni Pacquiao ay kinausap siya ng Diyos para tumakbo na taga-presidente. So yung mga ganong
Yung mga ganong eksena. Di ba? So ngayon, mga palangga, okay? Pinaliwanag ni Inday doon na isa sa mga dahilan talaga na pumayag din siya. Siguro, ayun ang ang pag-analisa ko sa mga sinasabi niya na kaya siya pumayag na rin. I think sabi naman niya decision making niya 'yon. Wala naman talagang although nandoon yung ligaw, pag-convince sa kanya, pero at the end of the day siya yung nagkamada o nagsalansan ng mga bagay-bagay na nag-decide na okay, I'll run, 'di ba? Magti-team up ako kay Bangag. Pero kasi iniisip niya yung mga hanging projects ni Pangulong Duterte na continuity. Di ba yun yung slogan ni Bangag? Na tuloy natin, continuity, yung mga nasimulan ni Pangulong Duterte. Pero anong nangyari? Binaliktad niya ng hayop niya. Yung continuity para panagutin ang mga pulboronic lord, baliktad. Kinontinue ni Bangag yung mga nakarang administrasyon na pinakawalan ang mga sangkot sa pulboroni, katulad de Lima, Espinosa, Sayarot, at marami pang iba. At namayagpag ang mga adictos benedictos, kaya ang mga anak ninyo ay biktima ngayon. Ang kinontinyo ng Bangag na gobyernong ito ay ang mga kababuyan ng mga past president, ang pagnanakaw, smuggling, lahat ng mga kawalang yan. Yan ang ikinontinyo ng inyong bangag na presidente. Kaya kung ako sa inyo, eto nagsasalta na si Inday Sara, Hiroshima na ang binitawan niya. Ano gagawin nyo? Kayo na lahat na sumusuporta para sa katotohanan. Again, si Inday Sara lamang para sa akin, sabi nga niya, inadya ng Diyos, sinabi ko rin yan. Kaya hindi ko pinagsisihan. Somehow, sabi ko sa inyo, hindi ako ang may, kasi sinisisi nyo rin si Inday, di ba? Na dapat, kung hindi sana tumakbo si Inday kasama ang mga bangag, hindi sana nangyaring ito. Ano ang sabi ko sa inyo? The same kami nang sinabi ni Inday. Si Inday na almost the same, na hindi niya pinagsisihan kasi akala niya nga continuity, akala niya gagawin yung tama. Ako din hindi ko pinagsisihan kasi unang-una, hindi naman ako ang nagnakaw. Hindi naman ako nang kidnap, hindi naman ako nag-smuggle. It's the same ng explanation ni Inday Sara na ang akala niya, inassume niya, na ang gagawin ng bangag ay para sa better Philippines. Pero ang ginawa, para sa pagiging pagbalik ng mga oligarko, ibigay ang mga pagmamay-ari, okay? Ang pagmamanage ng ang mga pampubliko or government properties katulad ng NAIA, di ba? At ngayon, tumataas ang mga service fees na hindi pa nga nakikita ng taong bayan ang improvement ng serbisyo, taas na kaagad. So, inadya ng Diyos kung bakit nagtandem sila. Ako naniniwala dyan na para nakita nyo taong bayan, para matapos na ang awayan. Ano ba ang problema natin in the past? Ang awayan ng Dilawan, ng Liberal Party, at ng Pulahan. Pero look at now. Tinanong si Inday, I believe na ano ang masasabi mo dito sa pagtatagpo ni Lene Robredo at ni Bangag. Ang ito daw ay, tama ba? Sabi ni Kuting, ito ay political reconciliation. So wala nang pula at saka dilaw. Kasi nagsanib puwersa na sila. Anong ibig sabihin yan? Pare-pareho lang silang mambubudol. Nung lumaban ang mga Dilawan, Aquino, sa Bangag, sa mga Marcos Romualdez, hindi sila lumaban. Hindi sila nag-people power para bigyan ang Pilipino ng matiwasay na pamumuhay, trabaho, seguridad, etc. etc. Kung di personal. Dahil kung merong paninindigan ang mga Aquino, ang Liberal Party, never ever silang tatandem muli dito kay Bangag. Kasi yan nga ang slogan nila, never again. Kung meron man dito unang magpahukay kay Senior, walang iba kundi si Kiko Matching. Diba? Siya ang unang gustong magpahukay. Pero ngayon, tignan mo, magkakapareho na sila. Ibig sabihin, ang dilaw at pula ay mga walang kaluluwa. Walang prinsipyo. Walang pagmamahal sa inyo. Dahil kayong mga dilawang support, I'm not yung mga supporters, kayong mga sumusuporta sa dilaw na mga politiko,
Kayo yun ang away sa akin dati. Di ba? Na never again si Maharlika supporter ng magnanakaw. Si Maharlika sinusuportahan ang kawatan, ang nanggugurgur. But kayo yun. Pero ngayon, tama si Day. Nagsanib puwersa na sila. This is about Dilawan, Pulahan. Sabi nga ni Inday, Dilawan, Pulahan, smuggler, lahat ng masasamang elemento versus kay Inday Sara. And that's true. Diba? Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, una sana kayong mga palanggang Dilawan, hindi ba dapat magkakampi tayo? Dahil ako, as early as August of 2022, nakita ko na mambubudol ang Bangag Junior na ito, si Lisa Tanas, dahil yung sinabi nila, yung laban nila sa electoral protest dyan kay Leni Robredo, ang sinasabi nila na magkaroon ng tamang halalan, di ba, ng clean and honest election para itong mga aspiring candidates natin na mga matitino kahit walang pera, they can run, they can laban fairly and squarely, di ba? Pero isa yan sa dahilan kung bakit ako nanindigan na ang bangag na ito sinungaling. Ang bangag na si Lisa Tanas at si Marcos Jr., hindi totoo ang laban nila sa clean and honest election. Dahil yun nga, in-expose ni Glenn Chong yan, ni Atty. Glenn Chong, na si Lisa Tanas at ang kampo ni Bangag ay nakipagsabwatan sa Smartmatic para dayain ang eleksyon. Pinaliwanag din yan ng mga eksperto na hindi 31 million ang nakuha ni Bangag Jr. Pwedeng panalo siya pero like nasa 20 million lang. So now narinig nyo na kung sino ang dilaw at kung sino ang pula. Si Dilima na lumantak ng saba, galit na galit sa mga diktador kay Marcos. Diba? Isama mo si Leni, si Trillanes, si Pangilinan, lahat sila. Kayong mga palangga na common tao, I'm referring you from the sector of what? Vendors, tricycle drivers, ordinary citizens na sinuportahan nyo ang mga Dilawan dahil galit na galit ang inyong mga sinuportahan katulad ni Robredo, katulad ni Pangilinan, katulad ng mga Aquino sa mga Marcos dahil sila ang pahirap sa bayan natin dahil magnanakaw, manggugurgur, masyalo nung panahon ni Senior. Diba ganon ang inyong mga naratibo? Nasaan kayo? Iniwan na kayo sa ere ng mga politikong ito. Ngayon, political reconciliation kasi pare-pareho silang bangag ang pag-iisip para sa Pilipino. Hindi sila para sa Pilipino. Actually, kundi para sila sa kanilang pansariling interes. Kasi, kung lalawakan ninyo ang pag-iisip ninyo, si Duterte, kung gusto niyang manatili sa power at talagang wag nang umalis na mamuhay ng prinsipe at reyna, di ba? Hindi na yan nailik si Bangag. Pero ang sabi ni Duterte, dyan ni Pangulong Duterte, hindi niya gagawin ang katulad ng ginawa ni Senior na natili sa pwesto. After niya 6 years, lilisan na siya. Sabi nga ni Doc Lorraine Badoy, Marso pa lang naghahanda na ang Pangulong Duterte, nililipat na ang kanyang mga gamit pauwi ng Davao. Kasi wala siyang interes na manatili o magkapit tuko sa pwesto. Pero itong bangag na ito, wala pang nagagawa. Sabi nga ni Inday, wala kang nakitang ginawa niya. At huwag na kayong umasa. Dahil kung si Pangulong Duterte nga, hindi natapos yung within 6 years na mas maayos ang kanyang pamamalakad, di ba? How much more dito kay Bangag? Huwag na raw kayong umasa kasi 1 lang yung rate niya kay Bangag dahil, oh my God, mga kababayan, hindi pa nga napag-usapan yung 5,500 flood control. Hindi pa nga na, doon binabanggit na Ninday sa ibang mga interview niya, yung Duran-Duran na nakalagay sa batas na sino mang mga politiko, okay, hindi ka pwedeng gumastos ng pera ng bayan para sa birthday party at hindi ka pwedeng magtanggap ng regalo sa iyong kaibigan in form of concert na multi-million ang halaga, material things o party whatsoever. So, etong mga nangyayari dito, mga palangga, ito ay hudyat na para gumalaw kayo. What time is it now? Friday na sa Pilipinas. Mamaya, meron sila dyan sa EDSA. Sila Maui, sila Agent Morales, nandyan sila sa EDSA, ang kanilang EDSA Friday group. Sabayan yun na.
tapusin nyo na ang lahat ng mga bangag. Mag-speak up day kayo kasama si Inday Sara. Now, what else ang kanya mga sinabi? Actually, mahaba yung 2 hours yung ano, no? Ang ni Inday. Pero gustong-gusto ko yung sinabi niya, drag me to hell. Ako pa rin ang presidente sa hell. Ako pa rin ang presidente dun sa impyerno. Yun yung mga grabe, yung janggalin yung julo, hukayin ang jangkay, di ba? So ngayon, mga palangga, nakita nyo kung gaano talaga kawalang hiya. Okay? Itong bangag na ito, na the nerve na magbabagsasabi pa ang tawagan ng sa kanya, Mr. Deception, siya parang yung nabudol. Kapal na mukha mo bangag. Sana kunin ka na ng bulating hinayupa ka. Number 1 daw sila sa lahat ng katiwalian. Yes, sabi ni Kate Watson. Yes, number 1 sila sa lahat. Number 1, bagsak ang rating. Number 1 sa lahat ng direksyon ng kasamaan. Smuggling. Sinulat ko yun yung sinabi ni Inday kanina para hindi ko makalimutan. O sabi ni Inday, nagsama-sama na sila. 1% lang ang rating ko ding NPA, dayuhan, smuggler, mga adiktos. Okay? Liberal versus Inday. Diba? So, yun, mga palangga. At, paulit-ulit na sinabi ni Inday, okay? Okay, paulit-ulit niya na hindi totoo, okay? Hindi totoo na pinatatakbo siya ni Pangulong Duterte as president during that time. But you know that already, mga palangga. Pero lagi diniin niya sa kanyang press con na ang gusto talaga niya yung D&D DepEd. Di ba? Yung 3 kondisyon. Well, natupad yung DepEd, kaso lang, di ba? Dahil ayaw na nga niya, toxic na. Nakita na to nila lahat ng sinasabi ko sa inyo. Nasa book pa nga ni Attorney Vic Rodriguez lahat yun, di ba? Lahat ng sinasabi ko sa inyo, for sure, bago dumating sa akin yun, nakarating na kay Inday Sara. So this is not about me. Katulad ng mga hunghang na sinasabi for the content only, you know na, si Marley kasi sinisira ang mga Duterte. So si Sara ngayon, sinisira niya yung sarili niya? So make up your mind. I am feeling vindicated sa mga ginagawa ni Inday Sara ngayon na siya na mismo nagsasabi kung gaano kawalang hiya itong bangag na administrasyon. Napakasinungaling. Di ba si Lisa ang gumagamit ng Flight 250? For what? Para mag-swinger? Mag-swing-swing? Ginagamit ba ni Lisa Tanasyan para mag-i-transport? Para lumipad siya para ilipad ang pera ng bayan kung saan man? O magpa-tsuk-tsak chenes sa Russian or something? Di ba mayroon ako expose sa inyo na ganyan? Dahil sa akin puting ahas, nagpapahanap siya ng kajirjiran. Diyan ba ginagamit ni Lisa Tanas? At walang mandato si Lisa Tanas. Hindi siya binoto ng taong bayan. Pero siya ang nagsasiphon, siya ang humihigop, siya ang, humihigop, sumisipsip ng dugo o pera ng bawat Pilipino. At maganda yung sinabi ni Inday na yung tungkol sa, I think, kung tama ang pagkakaalala ko na as a president, kung tatakbo siya, kung dumating man yung point na yan, parang gusto niyang umikot, at least may ikot niya na yung buong Pilipinas, diba? At makikita niyo yung mga, not only Philippines, all over the world, na kung saan merong OFW, na ang sabi niya, nakatuwang ang mga OFW sa pagpapalago ng ekonomiya. I really love that. At may share daw niya yung mga ginawa nilang mga accomplishments sa Davao, baka sakaling ma-inspire o ma-admire o gayahin din yung mga kabutihan na ginagawa nila sa Davao City. Very detalyado, mga palangga. Napaka-detalyado talaga. Dahil mismo, ang sabi nga ni Inday doon na hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Paano naman maging marunong maging presidente yan? Si Lisa Tanas lahat. Sabi ko nga sa inyo, nasa book ni Attorney Vic Rodriguez yun. Ang alam lang ni Bangag ay sumingot. Di ba nakita nyo dito? Residue. Dito, residue. Okay? Lalanis ako Residue, mga palangga. Okay? Residue ng pulburon. During araw ng kagitingan,
At the fact na paulit-ulit, tapos may binanggit pa si Inday doon na meron daw yata siyang taga Davao na mayor ba yun o governor na tinatanong siya na bakit, parang sinasabihan na supportahan si Bangag. Nasabi niya, hindi daw niya masuportahan kasi nakita ng dalawang mata niya. Hindi tuloy ni Inday. Pero understandable, nakita ng kakilala ni Inday na mayor or governor